Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating Gospel Reflection. Ang ating tatalakayin this evening is about the miracle of multiplication. But before that, let us have a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So ang ating Gospel reflection is taken from the Holy Gospel of St. Matthew, chapter 15, verse 29 to 37. At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see, and they glorified God of Israel. Jesus summoned his disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days, and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way." And the disciples said to him, "Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" "7," they replied. "And a few fish." He ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves, and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets full. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. Now, so etong Gospel na ito, mababasa rin natin ito na kinikwento rin ni Saint Matthew, Mark, Luke, John. No? So, 4 na Gospel, kinikwento, may ano rin, no? May account din sila. At makikita natin, mula pagkabata, ilang beses na natin ito naririnig, no? Na milagro, pinadami ni Jesus ang kokonting tinapay at napakain niya ang 5,000 katao. At may sobra pa. No? In this time, 7 baskets. Sa Gospel of John, 12 baskets ang sobra. No? Now, etong interpretation na ito, na pinadami ni Jesus ang mga tinapay at napagkasya sa ilang libo katao, ito na yung mula pagkabata, mula pa noong kapanahunan, this is how even the early church have always interpreted this verse. Na ito ay milagro. No? Milagro ng multiplication. Miracle of multiplication. May sobra pa. The problem is, in the recent centuries, in the 19th century, nagsimula itong bagong interpretation na nakapenetrate sa simbahan. A miracle, instead of miracle of multiplication, naging ginawa ng miracle of sharing. No? At sinabi ng iba, pwedeng miracle of sharing, pwedeng miracle of multiplication, depende kung saan kahiyang. Okay lang naman daw. And I'm sure naririnig nyo ito sa mga homily ng ibang mga pare. Hindi naman lahat, pero may mga pare na ganito ang kanilang explanation.
So, explanation na ito na sa mga kapanahunan na yon, kultura ng mga Hudyo na nagdadala sila ng tinapay, pagkain kung saan sila pupunta. Tapos, meron naman talagang pagkain sila, pero hindi lang sila nagbibigayan. Kaya lang, nung nakita nila na yung batang lalaki, nag-volunteer, na binigay ang kanyang tinapay at isda, doon sila na-inspire at nagsimula silang magbigayan. Dahil sa kanilang bigayan, sumobra pa. So, ang gospel na yon ay ang tinuturo sa atin na magbigayan. No? Kaya lang, mga kapatid, may problema. Wala namang problema sa bigayan. Kaya lang, hindi ang iyon ang divine mystery na tinutukoy ni Kristo. Ang bigayan, mga kapatid, maganda yan. Pero dapat ilagay sa lugar. Ha? Okay. I-explain natin mamaya kung bakit kailangan ilagay sa lugar. Kasi may importanteng divine mystery na gustong ituro si Kristo sa atin. No? And the problem with this kind of interpretation, the interpretation of sharing, is it is unsound. By the way, this lecture right now, Gospel Reflection, is taken from a very respectable Catholic biblical scholar and theologian, Dr. Brian Petrie. Huh? So, ang sabi niya, ang interpretation ng miracle of sharing is problematic because it cannot be found in the text of the Bible. Pag exegesis ang ginamit mo, semplang ka. Ano ibig sabihin ng exegesis? Exegesis is you let the meaning come out from the text itself in its original historical context. At ang problema, wala kang mababasa dito na sila ay nagbigayan. Ngunit may makikita ka na mismo from the text itself na ito ay galing mismo at ito ay nagmultiply. So, yung ginagawa ng mga tao when they interpret it as a miracle of sharing is eisegesis. And eisegesis is not good. You're putting words, you're putting your own interpretation to the text of the Bible. It becomes erroneous. You are not concerned with the original historical context. No? So, nadi-distort ang real meaning. That is eisegesis. Dapat exegesis tayo. Now, the miracle of multiplication becomes a war between miracle of sharing. Ano ba talaga? Pwede bang dalawa? Hindi pwede. Isa lang. Sasabihin natin kung napaka-unfair naman bakit isa lang, hindi ba pwedeng dalawa. Sabihin natin, mamaya explain natin bakit dapat isa lang na interpretation. Okay? Hindi masyado maliwanag, kumpleto ang account ni Matthew. Kaya magpapatulong tayo sa account ni John. Ang binasa natin ngayon ang kay Matthew. Pero dito sa pagsalaysay ni John sa kanyang milagro of multiplication, minention niya dito, makakuha tayo ng clue kung bakit masasabi natin that it is really a miracle of multiplication. In John chapter 6 verse 13, sa kanya, filled 12 baskets. Ang kay Matthew naman na version, filled 7 baskets. Pero dito makita mo, itong yellow, fragments. Nakapuno ng 12 baskets na sobra, saan galing? Mismo from the fragments, no? Fragments sa original na 5 barley loaves. Sa original na tinapay na binigay ng bata. Doon galing ang sobra. So, hindi pa yun nabilang yung nakakain na 5,000. Ha? So, specific. From the context, exegesis, the 12 baskets is from the 5 barley loaves. Walang sinabi na from the sharing. Okay? So,
they all have their source in those original 5 loaves. So, anong nangyari? With the power, divine power of God, with His power, it multiplied. The fragments multiplied. Kaya nga ni Jesus pagalingin ang mga bulag, makakita. Ang mga lumpo, makakalakad. Ang mga bingi, makakarinig. No? Mga pipi, makakasalita. Tinapay pa kaya? Hindi niya kaya mapadami? No? Nakakatawa kasi grabing mga pagpagaling ang ginawa niya. Tapos pagdating sa pagkain, sige, bring your own baon. Ilabas niyo yung mga baon niyo. Ganon. Puprove natin na hindi baon yan. Okay. At pagdating kay John, pag si John ang nagkwento, para sa kanya, ang mga miracle ay hindi lang ordinaryong miracle. Para sa kanya, ang mga miracle ay signs. Ang signs ay nagtuturo, no, sa importanteng bagay na gustong ipahiwatig. No? Tingnan mo, pag ginamit ni John ang word na miracle, instead of miracle, ginagamit niya na word ay sign. After the people saw the sign, yung pagpapakain. Yun. So, ano ba ibig sabihin ng sign? Ang sign are always meant to point beyond themselves. Hindi siya hanggang sa kanyang sarili lang. Ang milagro yun, hindi lang hanggang doon. Siya ay nagtuturo ng isa pang turo. Di ba? Ng isang leksyon. Some other reality. It sometimes point to the divine mystery of Jesus and sometimes to the sacraments. This time, it is pointing to the sacrament of the Holy Eucharist. So, itong miracle na ito ay nagtuturo para sa Eucharist. No? Matthew chapter 15 verse 36, sa original gospel reading kanina. He took 7 loaves. Sa 7 pa lang, clue na, 7 sacraments yung symbolized. No? And He gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples. Does it ring a bell? Huh? Does it ring a bell? Parang, di ba? Parang Eucharist. Kulang na lang, dagdagan ng gave to His disciples and said, take this all of you and eat it. Tinuturo tayo sa Eucharist. Itong miracle na ito. It is not just sharing. It is a miracle. No? Because the Eucharist is the greatest miracle of all. And then, ano pa? Nung nakita yung sign, ang sabi ng mga tao, surely, this is the prophet who is to come. Bakit nila sinabi yan? Ito yung prophet na darating. Kasi, sa panahon ni Moses, no? Sa panahon ni Moses, nag-promise si God. Anong sabi ni God? I will raise up a prophet like you. No? Magpapadala ako ng prophet na kagaya sa iyo. So, ito yung sabi ng mga tao, ito na yun. Ito na yung prophet. Bakit? Ano bang ginawa ni Moses dati? Andun din sila sa disyerto. Di ba, maalala mo? Sinabi ni Jesus, ayoko silang itaboy kasi baka himatayin sila sa daan. Kasi malayo, andun sila sa wilderness. Ganon din kay Moses. They're in the desert. Pero, pinakain sila ni Moses. Anong ginamit sa pagpakain? Galing sa langit, bread from heaven. The miraculous bread from heaven. The manna. At anong ginawa ni Jesus ngayon? Pinakain niya rin ang marami. Nasa malayong lugar sila, walang makukuha ng pagkain. No? Sasabihin pa kaya ni Jesus na ayoko silang paalisin kasi matatakot akong hihimatayin sila. Si Jesus, Diyos, alam niya na kung may mga tao, may mga baon. Sana kung alam niya may mga baon, pinaalis niya, hindi mahimatay yun, may mga baon din. Pero alam niya, Diyos siya. Walang mga pagkain yun. Kaya siya ang naggumawa ng paraan. Pinakain niya by a way of miracle. Kaya hindi sharing. Galing talaga sa kanya ang pagkain. No? Kagaya din sa kay Moses.
Kaya, naalala ng mga tao na kagaya rin ito ni Moses. Galing sa wala, milagro from heaven, pinakain tayo. Ganun din kay Jesus, galing sa wala, pinadami ang tinapay. No? Ang maalala nyo, pareho din sa mana from heaven. Sabi ni Jesus in John chapter 6 verse 51, I am the living bread that came down from heaven. And this bread is my flesh. So itong bread na pinapakain ni Jesus ay pinupuntarya, tinuturo tayo eventually sa Eucharist na ito ay hindi ordinaryong sharing lang. Ito ay kanyang mismong katawan at dugo, which is very sacred, na hindi pwedeng ordinaryohin lang, tratuhing ordinaryo na salo-salo. No? Hindi ito ordinaryong salo-salo. Ito ay sakripisyo at salo-salo at the same time. At alam nyo ba kung saan nanggaling ang explanation na ito ay miracle of sharing? Hindi alam ng ibang mga pare. Tinatanggap lang siguro nila, di nila alam kung saan galing, from a fellow theologian, pasa-pasa na lang, parang mga parot. Ito, ang turo na ito ay galing sa isang Protestant scholar, German Protestant scholar in the 19th century na nagngangalang Heinrich Eberhard Gottlob Paulus sa taon 1851. So, itong si Heinrich Paulus ay isang rationalist. Hindi siya naniniwala sa mga miracle at prophecies. No? Protestant nga eh. No? Ibang klaseng Protestant to. Hindi siya naniniwala sa mga milagro. Kaya pilit niyang binibigyan ng naturalistic explanation lahat ng mga miracle ni Jesus. Mga miracle ni Moses, yung mga lahat. Kasi hindi sila naniniwala sa miracle, kaya binibigyan nila ng explanation na parang kapani-paniwala by science or natural way. Doon galing yun. At isa pang katunayan na ito ay miracle of multiplication mismo sa Catechism of the Catholic Church, the official teaching of the Church, paragraph 1335. First stanza pa lang sinabi na, the miracle of multiplication. Hindi siya miracle of sharing. Which of the loaves, when the Lord says the blessing, breaks and distributes the loaves through His disciples to feed the multitude. At take note, prefigure the superabundance of this unique bread of His Eucharist. So ito ay nagpe-prefigure. The miracle of multiplication ay may kaugnayan, tinuturo tayo, precursor siya ng sacrament of Eucharist. Just like the miracle in Cana, the water was turned into wine, and now the wine has become the blood of Christ. So halos lahat ng mga tinuturo tayo sa sacraments. Now, it is a miracle, we have proved that it is a miracle of multiplication and not a miracle of sharing, which is a false interpretation. Now, sasabihin mo, bakit Brad? Wala namang masama kung sabihin nating miracle of sharing. Pwede naman, di ba? Kung miracle of multiplication man yan, o miracle of sharing, masama ba ang mag-share? Tinuturo sa atin na mag-share, di ba? Ang sagot, wala namang masama sa sharing. Sharing is good. Kaya lang mga kapatid, hindi ito ang message sa gospel na ito. Ang sharing, meron siyang puwang sa ibang part ng message ng Bible, pero this time, sa message na ito, hindi. It is really a miracle of multiplication. Kasi kung ipipilit mo, kahit ang isang bagay na mabuti ang kanyang intensyon, pero ilalagay mo siya sa hindi niya lugar, taken out of context, madedistort ang message ng divine mystery na gustong ipahiwatig
at ang kalooban ng Diyos na ipahiwatig sa atin. No? So, ang mangyayari, pag mawawala siya sa kanyang totoong layunin, na ito ay nagtuturo patungo sa Eucharist, magiging ordinaryo ang Eucharist. The Eucharist, instead being treated with the utmost reverence, since it is the body and blood of Jesus, given up as a sacrifice to the Father, magiging fellowship meal na lang ang Eucharist, na lahat welcome kahit may mortal sin pa. Actually, ang mga nagtataguyod ng interpretation na ito, ang iba hindi naman lahat, pero yung inosente yung iba, sinusunod, gumagaya-gaya lang, pero yung iba may masama talagang balak na they want to change the teaching of the church, na pwede nang mag-receive ng Holy Eucharist, ng communion, yung mga hindi nakapag-confess, living in mortal sin, living in adultery, divorce and remarriage, living in homosexual union, living in immoral lifestyle. Okay lang, kasi the Eucharist is just a fellowship. This is just sharing. It's a family gathering. Everybody happy. Walang discrimination. Hindi yan. Hindi yan ang turo. Napakalinaw na sinabi ni St. Paul that anyone who receives the body and blood of Jesus in an unworthy manner is condemning himself. No? Is guilty against the body and blood of Jesus. Now, na-prove na natin na ito ay miracle of multiplication. Punta naman tayo sa isang napakahalagang reflection. Kung napansin nyo dito mga kapatid, ang mga tao ay amazed na amazed kay Jesus. Sumusunod sila kay Jesus for 3 days. Hindi nila alam kung makakain ba sila o hindi. Wala na silang mga baon. Gutom na sila, pero sunod pa rin sila ng sunod kay Jesus at wala silang planong iwanan si Jesus dahil sa nakikita nilang gumagaling, mga miracles, mga signs. They were so impressed, they were so amazed. So, ang lesson natin dito, ganun din sana tayo. Na in our prayer, in our meditation, in our quiet time with God, in our Bible reading, in our relationship with Jesus, darating tayo sa punto na we will encounter Jesus in person. Encounter natin siya in our hearts na buhay, hindi lang theory, na we will have a relationship, buhay na relationship, that He is a real person to us. Na pag yan ay dumating, na ma-encounter natin siya, we will so engrossed na makakalimutan natin ng lahat. Na we will be so focused with God, kagaya ng mga tao sa mga first disciples during the time, yung pinakain niya, na kinalimutan na nila lahat, na hindi na nila inatupag lahat. So, kagaya ng kasabihan, sa Bible sinabi, seek first the kingdom of God, and all will be given unto you. So, kung si Lord, engross ka kay Lord, because para sa iyo, siya'y buhay na buhay, nakita mo ang kanyang marvels sa buhay mo, na siya'y gumagalaw, kung paano siya gumagalaw sa buhay mo, siya ang focus mo, hindi ka niya pababayaan. He will take care of you. Kagaya na nangyari, hindi niya pinabayaan ng mga tao mamatay sa gutom. Kahit wala silang pagkain, andun sila sa gitna ng disyerto. Nag-miracle si Jesus, minultiply niya ang konting nasa iyo. Kahit konti man yan, ang nasa iyo, multiply niya na magiging kasya. Marami ng mga testimony, di ba? Narinig nyo? Tricycle driver lang ako, pero nagsiserve ako kay Lord. Pero by miracle, hindi ko mapaliwanag na pag-graduate ko yung anak ko sa college. Nagtitinda lang ako ng saging, pero hindi mapaliwanag. Ang buhay namin, roll over lang, yung capital ng konti, pero naitaguyod rin, nakaraos din kami. Ganun. Kahit hindi ka bibigyan ni Lord ng napakarami, yung parang rolling lang ang buhay mo, parang hindi mo alam kung paano ka, pero kagaya dito, hindi nila alam kung paano sila makakain ng dami, pero dumadami lang din. Dumadami na hindi mo alam kahit konti na.
kumakasya. Ganon si Lord. Seek ye first the kingdom of God, and all will be given unto you. So let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. My divine Lord, I love you and desire to love you more. Fill me with a wonder and awe for you. Help me to desire you above all things and in all things. May my love of you become so intense that I find myself trusting you always. Help me, dear Lord, to make you the center of my entire life. Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen.